Maraming salamat po sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Sana'y dumami pa ang iyong kape at hindi mauubusan. Magsimula na tayo. Ako si Marcial, 25 anyos na. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng aking lolo na si Santiago. Tawagin na lang natin si Lolo sa palayaw na Sante. Ang ama ni Lolo Sante ay katrabaho ang padre de pamilya ng aswang na ito. Naging magkaibigan noon sila nang nasa 10 taong gulang pa lamang siya. Siya kasi ang panganay. Tawagin na lamang natin ang magulang ni na Lolo na sina Lolo Pasito at Lola Mering. Bagong lipat noon ang pamilyang iyon sa kanilang baryo. Tawagin na lang natin ang mag-asawa sa pangalang Bencio at Robe. Malapit lang sa bahay nila lumipat ang mga ito. At iyon na ang simula ng pagkakaibigan nila. Nagtaka sila noong minsan daw na dinalaw ni Lola Mering si Robe sa bahay nila. May dala si Lola no na mangkok na laman na bulalo. Siya ang nagluto niyon. Ngunit nang lumabas ang babae at makita ang dala niya, bigla itong umatras at sinabing hindi sila kumakain ng bulalo. Nagulat noon si Lola dahil kung ayaw nito ng bulalo, pwede naman ito iyong sabihin. Sa inasta kasi nito ay parang may kung ano sa bulalo, kaya hindi ito pwede lumapit. Naniniwala na noon sina Lola at Lolo sa aswang. Talamak iyon sa kanilang baryo. Ngunit wala pa man silang nakikita na pruweba na totoo nga ang aswang. Kumbaga, kwentong barbero lamang. To say is to believe. Hanggang sa may kumpare noon si Lolo Pasito at sinabing sa kabilang bayan daw ay may aswang daw. Tinatawag iyon na tiktik. May isang ginang na buntis doon at narinig na lang nila na may kumalabog sa itaas ng bubong. Kaya napag-alaman nilang tiktik iyon. Kahit na noong paglabas nila, isang malaking pusa lang pala iyon. Iginiit ng asawa ng babaeng buntis na nag-aanyang pusa iyon. Kaya kumalat iyon sa kanilang baryo at sa baryo ni na Lolo. Medyo lumalayo na tayo. Trivia lang iyon, Sir Casper. Kahit ganoon ang inasta noon ni Robe, hindi siya pinag-isipan ng masama ni Lola Mering. Baka sadyang ganoon lang ang reaksyon niya sa bulalo. Bale, nakikisaka lamang si Lolo Pasito at Bencio sa isang mayamang kapitbahay nila. Kahit papaano ay sapat naman iyon sa pang-araw-araw nilang gastusin. Hindi kasi maramot ang kanilang amo. Napansin na rin noon ni Lolo Pasito na hindi nakikisalo sa kanila si Bencio. Umuuwi ito. Ang dahilan niya ay walang kasama ang asawa nito. Nasanay kasi silang sabay na kumain. Hindi na lang iyon binigyan ng pansin ni Lolo Pasito. Iba kasi kapag nakasanayan. Ngunit ang ibang kasama nila Lolo noon ay nagdududa na sa ikinikilos ni Bencio. Ano ba naman iyong isang beses na makisalo siya, diba? Iyan ang tanong noon ng isang kasamahan nila. Natawagin na lamang natin sa pangalang Ted. Sinabi naman ni tatay na hayaan na lamang si Bencio kung iyon ang nakasanayan. Simula noon, wala nang nagreklamo sa kanya at hinayaan na lang ang lalaki sa ginagawa. Hanggang sa isang araw, naglalakad noon si Lolo Santiago patungo sa paaralan nang mapadaan siya sa bahay ng mag-asawa na nasa kakahuyan. Na-late kasi siya nung pagpasok.
dahil hindi naasikaso ang pag-aaral niya dahil naging kasambahay noon si Lola Mering at iniwan sa kapatid ni Lolo. Madadaanan kasi ang bahay nila sa shortcut patungo sa paaralan. Doon madalas dumadaan si Lolo dahil ayaw niyang maglakad sa highway at malayo na iyon sa school. Yung iba kasi may mga pedicab kaya pwede sila sa highway. Marami ring dumadaan roon na minsan ay nakakasabay ni Lolo. Isang umaga iyon, mag-isa lang siya. Wala na siyang kasabay dahil na-late siya ng gising. Nang nasa tapat na siya noon ng bahay ni Benjo, may nakita siyang dalaga. Napahinto siya noon at tinignan ng mabuti ang babae. Napakaganda daw nito. Abala ang babae sa paglilinis ng bakuran. Napansin siya ng babae. Huminto ito sa ginagawa at tinignan si Lolo Sante. Nagtama ang kanilang mga mata. Mayroon siyang bilugan ng mga mata at may makinis na balat. Na love at first sight noon si Lolo. Lumapit siya rito kahit na alam niyang mahuhuli na siya. Inilahad niya ang mga kamay at nagpakilala. Akmang tatanggapin iyon ng babae nang lumabas sa bahay si Aling Robe. Hinila ang babae at inilagay sa likuran nito. Ang sabi ng ginang, hindi pwedeng makipagkilala ang babae dahil may lalaki nang ipapakasala rito. Bawal iyon dahil pagtataksil iyon. Nagtataka naman noon si Lolo. Parang hindi niyo naman kaibigan si nanay. Wala naman pong masama kung makipagkaibigan po ako. Hindi pa naman po sila kasal, diba? Iyon ang sabi noon ni Lolo. Ngunit pinapasok lamang noon ang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Loisa. Pasensya kung hindi ko pwedeng sabihin ang mga tunay nilang pangalan. Walang sinabi si Lolo Sante na pwede ko itong ikwento sa iba. Gusto kong pangalanan ang identity nila. Balik tayo. Nang makapasok noon si Loisa sa loob, kinausap si Lolo Sante ni Aling Robe. Ang sabi ng ginang, huwag lalapit si Lolo kay Loisa. May kasunduan sila ng kaibigan ng kanilang angkan, kaya hindi nila iyon pwedeng kontrahin. Walang nagawa si Lolo Sante kundi ang tumango. Bubulong-bulong siya noon habang naglalakad. Okay, kipagkaibigan lang naman. Masama ba yun? Ngunit nakapagdesisyon noon si Lolo na hindi niya susundin ang sinabi ni Robe. Makikipaglapit siya kay Loisa anuman ang mangyari. Pwede pang magbago ang kasulatan na iyon. Hanggang sa isang hapon noon, nang malapit na si Lolo sa bahay ni Aling Robe, nagtago siya sa isang puno at nagbabakasakali na lumabas ng bahay si Loisa. Gusto niya itong makausap. Saktong palabas na ang dalaga noon at magtatapon ng basura sa tabi ng isang puno kung saan may nakasabit na puno roon. Lumabas si Lolo Sante sa pinagtataguan at nilapitan si Loisa. Nagulat ang babae. Mabuti hindi ito sumigaw. Tinanong ni Loisa kung ano ang ginagawa ni Lolo roon. Baka raw makita siya ni Robe at pagalitan siya. Ang sabi ni Lolo noon, ayos lang na mapagalitan siya. Ang mahalaga, makausap niya si Loisa. O diba, tinamaan si Lolo Sante. Tinanong ni Lolo noon kung hindi daw ba pwede na maging magkaibigan sila. Umiling ang babae. Ngunit nagpumilit si Lolo at sinabi na ilihim nila ang pagkakaibigan nila. Nagulat daw si Loisa noon. Magandang lalaki ang Lolo Santiago ko noon at madami ang nagkakagusto sa kanya sa school. Kaya ang nangyari,
ay napapayag niya si Loisa nun. Sobrang tuwa niya nun. Nangako si Lolo na gagawin ang lahat para hindi sila mahuli. Simula noon, naging magkaibigan na ang dalawa. Minsan nagtatagpo sila ng palihim lalo na kung wala si Bencio at nasa trabaho. At si Robin naman ay nasa palengke at namimili. Minsan naman sa ilog sila nagkikita. Medyo may kalayuan sa bahay ni Loisa. Ang napansin lang noon ni Lolo, bumili siya noon ng mangga at merienda nilang dalawa ni Loisa. Nagdala rin siya ng asin dahil baka ayaw ni Loisa ng alamang. Ngunit ganoon na lang ang pag-iwas nito kay Lolo Santiago nang iabot niya ang asin sa babae. Itapon mo yan. Yun daw ang sabi ni Loisa. Nagulat si Lolo nang makitang naging pula ang mga mata ng babae. Napatayo noon at napaatras siya. Ngunit pagkurap niya, wala na ang mapupulang mga mata ni Loisa. Natanong niya noon sa sarili kung totoo ba ang nakita niya o namamalikmata lamang siya. Hindi na lang niya iyon pinansin at naisip na baka nga namamalikmata lang siya. Siya lang ang kumain noon dahil hindi rin pwede sa alamang ang babae. Dahil may asin rin iyon. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Lolo. May alam si Lolo sa mga aswang. Takot ang mga ito sa asin, bawang, buntot pagi, at iba pa. Napaisip siya noon na baka nga aswang sila. Naikwento rin ng kanyang inang na si Mering ang tungkol sa pagtanggi ni Rube sa bulalo. Hanggang sa nakapagdesisyon noon si Lolo na matyagan ang pamilyang iyon. Ngunit ipinangako naman ni Lolo Santi na kung sakali man na aswang sila, tatanggapin pa rin niya si Loisa. Mahal na niya ang dalaga at wala itong ginagawang masama. Kaya walang dahilan na iwasan ito dahil lang sa totoong pagkatao ng dalaga. Biyernes iyon ng gabi, kabilugan ng buwan. Ang sabi ni Lolo, malakas ang mga aswang kapag ganito. 11:00 iyon ng gabi. Pasekreto siyang lumabas ng bahay at tinalunton ang daan patungo sa bahay ni Loisa. Nagbulsya siya ng luya at bawang bilang pangontra. Nang medyo malapit na siya sa bahay ni Robe, nakarinig siya ng malakas na ungol sa di kalayuan. Bali ang bahay ni Loisa ay malapit sa kakahuyan. Nang makalapit si Lolo Santi sa bahay, nakita niyang bukas iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay at sumilip sa bintana sa may kusina. Walang tao. Bungalo lang kasi ang bahay ni Loisa. Muli, nakarinig na naman siya ng pag-angil. Sinundan niya ang tunog. Kaagad siyang nagtago sa malaking katawan ng isang puno. Nang may makita siyang nilalang sa di kalayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mabalahibong katawan ng tatlong nilalang habang parang gutom na kinakain ang isang maliit na baboy na mukhang naligaw sa kakahuyan. Ang lakas ng kabog ng dibdib noon ni Lolo Santi. Natatakot na baka makita siya at siya ang kainin. Sa di kalayuan ay nakakita si Lolo ng isang kumpol ng halaman na pwedeng pagtaguan. Mas ligtas siya roon. Tinignan na muna niya ang tatlo nang makitang abala sila sa pagkain. Pinilit niyang hindi makagawa ng ingay, papalapit sa mga halaman. Nakahinga siya ng maluwag noon dahil nakapagtago siya. Sumilip muli si Lolo noon sa sewang ng halaman para tignan muli ang tatlo. Malakas ang kutob niya na ang mga iyon ay sina Bencio, Robe at Loisa. Tama ang hinala niya. Dahil pagkatapos nilang kumain, naglakad na sila patungo sa kanilang bahay.
na malapit lamang sa kinaroroonan ni Lolo Santi. Hindi alam ng gagawin nun ni Lolo kung paano siya aalis sa pinagtataguan para makauwi na. Mabuti na lang at ilang sandali lamang nagsara na ang bahay. Iyon na ang ginawang pagkakataon ni Lolo para makaalis sa pinagtataguan. Nang nasa kwarto na siya, hindi na siya makatulog nun. Mabuti na lang at wala silang pasok kinabukasan, kaya mahimbing ang tulog niya. Nang magising siya, tinanong siya ng kanyang mga magulang kung bakit tinanghali siya ng gising. Nagdahilan na lamang siya na hindi siya nakatulog kagabi. Kumakain na sila noon ng tanghalian. Hindi naman na nagtanong ang kanyang mga magulang noon. Ngunit nagulat si Lolo Santi sa sumunod na sinabi ni Patricio. Aswang sila Bencio at Robe. Maging ang kanilang anak ay aswang na rin. Tinanong niya ito kung paano iyon nalaman ni Lolo Patricio. Noong nakaraang linggo daw, nagpunta sina Patricio at ang kanyang dalawang kaibigan na kasama sa pagtatrabaho sa bukid. Nagtungo sila sa kakawayan para manguha ng panggatong. May nakita daw silang isang nilalang roon. Mabalahibo, mahahaba at matutulis ang mga kuko. May mapupulang mga mata ang kumakain ng hilaw na karne ng isang aso. Nagulat sila dahil biglang nagbago ang anyo nito at naging si Bencio. Hindi naman iyan ipinagsabi ni Lolo Patricio at ng dalawang kasama. Hanggat walang ginagawang masama ang magpamilya, hindi sila gagawa ng aksyon. Wala pa naman napapabalita no na namatay dahil kinuha na ng laman. Marahil ay mga hayop ang pinupunterya nila imbis na tao. Para makaiwas siguro noon sa gulo. Ilang araw na hindi nagkita sina Lolo Santi at Loisa noon. Pinag-iisipan kasing mabuti noon ni Lolo kung tama bang makipagkita pa siya sa dalaga. May gusto na siya rito. Naisip niya rin na baka lahing aswang ang nais ipagkasundo sa kanya. Tiyak na gulo ang aabutin kung nagkataon. Gayunpaman, nakipagkita pa rin si Lolo isang linggo ng tanghali sa ilog. Nadatnan niya si Loisa na nakaupo sa malaking bato kung saan ito madalas umupo. Tinawag niya ang pangalan ng dalaga. Lumingon ito kay Lolo Santi at ngumiti. Tumakbo ito at patakbong lumapit sa kanya, saka niyakap siya ng mahigpit. Nagulat si Lolo nang sabihin ni Loisa na namimiss daw siya nito. Ano ang ibig sabihin nun? Iyon ang tanong ni Lolo sa kanyang sarili. Nang kumala si Loisa, niyaya siya na maupo sa katabing bato nito. Tinanong siya kung bakit noon lang siya nagpunta roon. Lagi daw naghihintay ang dalaga sa kanya sa ilog sa araw ng usapan nila. Nakonsyensya si Lolo nun. Humingi ng paumanhin at sinabi na marami lang ginagawa sa school nun. May iniabot sa kanya si Loisa. Isang kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. Gawa daw iyon ng dalaga. Natakot si Lolo Santi noon dahil baka may gayuma iyon o orasyon para maging aswang ang isang tao. Hindi mo ba gusto? Nagdahilan na lang noon si Lolo na busog pa at kakainin na lang ito sa bahay. Naintindihan naman iyon ng babae at naupo siya noon sa bato at pinagbasdan ang pag-agos ng tubig sa ilog. Hanggang sa maalala niya ang sinabi ng ina ni Loisa tungkol sa kasunduan. Iyong may nakatakda na papakasalan ang dalaga. Ang sabi ni Loisa, magkaibigan daw ang kanila simula noong una pa lang. May gusto sa kanya ang anak na lalaki ng kaibigan ng kanyang ina. Ngunit walang gusto si Loisa sa lalaki. Hindi mapipilit na magustuhan ang isang tao.
Madalas daw iwasan ng babae ang lalaki pero palagi itong lumalapit. Hanggang sa isang araw noon, napagkasunduan ng kanyang mga magulang at magulang ng lalaki na ipagkasundo sila. Pagsapit daw ni Loisa sa 18 taong gulang niya, ipapakasal siya nito. Saksi ang 4 na tao sa kasunduang iyon. May perma pa nila. Anong ginagawa niyo rito? Di ba dapat naroon kayo? Tanong ni Lolo nun. Ang sagot noon ni Loisa, nag-iusap daw siya sa kanyang mga magulang na iatras ang kasunduan. Ngunit ayaw nilang pumayag kahit anong pakiusap niya. Kaya naman bilang pagtanggap sa kasunduan, nakiusap siya na kung maaari ay umalis muna sila sa lugar na iyon sa loob ng 1 taon at babalik na lang sila noon pagkatapos ng 1 taon. Kaya pumayag sila. Kita ni Lolo Santiago ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Muli, naisip na naman niya ang nakita noong 1 linggo ng gabi. Ibang-iba ang itsura niya ngayon kumpara noon. Tinanong niya kung may pwede bang paraan para mawala ng bisa ang kasunduan. Hindi raw alam ni Loisa. Mahirap kalabanin ang angkan na iyon. Nadula si Lolo nung sabihin niya na dahil aswang sila. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Loisa. Hindi iyon makapaniwala sa sinabi ni Lolo Santiago. Walang nagawa si Lolo kundi ang sabihin ang nakita noong nakaraang linggo na iyon din ang rason kung bakit iniiwasan niya si Loisa. Tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga. Ang sabi niya, hindi niya ginusto iyon. Sa totoo lang, ayaw niyang maging aswang. Kung bibigyan lang siya ng pagkakataon, gusto niyang maging normal. Wala namang problema iyon sa kanya kung hindi lang nagdesisyon ang magulang niya sa pag-aasawa. Hindi iyon biro. Yung nakita daw ni Lolo ay kailangan nilang gawin kahit 1 beses sa 1 linggo para hindi sila matakam sa karne ng tao. Sinabi pa nga ni Lolo Santi noon na marami namang sariwang karne sa bayan. Iba daw talaga yung sariwang karne ng hayop na sila mismo ang kakatay. Napatango-tango noon si Lolo. Sa totoo lang, gusto kita, Santi. Iyon ang sabi noon ni Loisa na ikinagulat ni Lolo. Hindi niya alam ang sasabihin. Sinabi pa ng dalaga na walang gayuma ang kakanina ibinigay niya. Hindi niya iyon kayang gawin. Patas siya. Kung hindi daw siya gusto ni Lolo ay ayos lang. Sino daw ba ang magkakagusto sa katulad niyang aswang? Hindi alam ni Lolo ang sasabihin nun. Ngumiti lamang siya. Nang makitang papalubog na ang araw, nagyaya na si Lolo na umuwi na. Nauna muna si Loisa bago siya. Tinahak niya ang ibang daan para hindi siya makita ng mga magulang ni Loisa. Lumipas sa mga araw, mas nagkakagusto si Lolo Santi kay Loisa dahil sa kabaitan nito. 1 hapon iyon ng Miyerkules. Sinabi ni Lolo na gusto niya ang babae. Sobrang saya noon ng dalaga. Nangako siya na kakausapin ang kanyang magulang tungkol sa kasunduan. Ngunit pinayuhan ni Lolo si Loisa na huwag munang magpadalos-dalos. Tanungin mo na nito kung paano mawawala ng bisa ang kasunduan. Hahanap ng tiyempo si Lolo na sabihin sa mga magulang ang nararamdaman para sa babaeng aswang. Dahil doon, natuto si Lolo na kumuha ng manok sa kanilang alaga at ibinibigay iyon kay Loisa. 1 beses lang iyon sa 1 linggo. Nawala yung isang tandang ko. Hindi niyo ba nakita kung nasaan?
Nakapagtataka naman na lagi na lang nawawala ang mga alaga ko. Reklamo noon ni Lolo Pasito. Nakaramdam na ng guilty si Lolo Sante. Kaya naman sinabi niya sa kanyang mga magulang na mag-usap daw sila sa salas. Nang nasa salas na sila, sinabi niya na gusto niya si Loisa, ang anak ni Bencio at Robe. Ang sabi kasi ng ama niya na hindi na gaano nakikisalamuha sa kanila si Bencio. Puro trabaho na lang daw ang inatupag nito. Sinabi rin ni Lolo na siya ang kumuha ng 3 manok para ibigay sa mag-anak. Yun lang daw ang paraan nila para maibaling sa hayop ang pagkagutom nila sa laman ng tao. Dahil doon ay nagalit si Lolo Pasito. Yun pala ang dahilan. Kaya pala ay nakikita siya ng kanyang ama na madalas siyang wala sa bahay. Yun pala ay pinapasyalan niya ang dalaga. Iwasan mo ang babaeng yun, Sante. Walang maidudulot na mabuti ang pamilya nila. Sigaw noon ni Lolo Pasito. Ngunit ipinaglaban ni Lolo Sante ang nararamdaman para sa dalaga. Sinabi niya na hindi dahilan ang pagiging aswang nila para hindi niya mahalin ang dalaga. Mababait sila. Kung hindi sila mababait, edi sana'y may mga namatay na sa kanila. Narealize naman iyon ni Lolo Pasito, kaya huminahon siya. Nang may masmasan, sinabi ng matanda na magtapos muna siya ng pag-aaral at papayagan na nitong gawin ang mga gusto ni Lolo Sante, lalo at nasa 8 gulang na siya. Graduating na kasi si Lolo Sante nun. Masayang-masaya siya nun dahil hindi hinadlangan ng kanyang magulang ang desisyon niya. Ngunit pinayuhan siya na mag-ingat. Niyakap noon ni Lolo Sante ang kanyang magulang at nagpasalamat. Tinanong ni Lolo Pasito kung alam na ba ng mga magulang ni Luisa iyon. Sinabi niya ang totoo na hahanap pa lang ng tiyempo si Luisa. Ngunit hindi niya sinabi ang tungkol sa kasunduan. Baka bawiin ng kanyang mga magulang ang desisyon nila. Silang dalawa ni Luisa ang re-resolba niyon. Nang gabing iyon, nakatulog ng mahimbing si Lolo. Lalo at kinabukasan noon magkikita sila ni Luisa. Muli, nagkita na naman sina Lolo Santiago at Luisa sa dating tagpuan. Sa ilog. Kaagad na ibinalita ni Lolo ang magandang pag-uusap nila ng kanyang magulang. Tuwang-tuwa naman noon ang dalaga. Nabanggit na din iyon ni Luisa at sinabi na gusto daw siyang makilala ng mga magulang ng babae. Kinabahan noon si Lolo. Hindi niya alam ang isasagot noon. Hinawakan naman ng babae ang kanyang mga kamay at sinabi na hindi siya pababayaan. Kailangang gawin iyon ni Lolo Santiago para formal na makapanligaw kay Luisa. Napagdesisyonan ni Lolo ng hapon na iyon na pumunta sa bahay ng dalaga. Habang nasa daan, nag-iisip na si Lolo ng sasabihin sa mga magulang ng babae. Naramdaman na lang niya ang kanang kamay ng dalaga na humawak sa kamay niya. Kahit papano'y gumaan ang pagkaramdam niya nun. Pagdating sa bahay at makapasok, nadatnya niya si Aling Robe at Mang Bencio na nakaupo sa upuang di kahoy sa salas. Binati ni Lolo ang dalawa. Maupo ka, iho. Iyon ang sabi ng ama ni Luisa. Naupo naman si Lolo noon sa isang silya, katabi si Luisa. Tinanong siya ng ama ng babae kung alam ba niya ang totoong pagkatao nila. Tumangaw naman noon si Lolo at sinabi na tanggap niya si Luisa at ang lahi na mayroon sila. Tumangaw naman noon ang matanda. Mataman lamang na nakikinig noon si Aling Robe.
Ilang minuto ang nakalipas nang magsalita ang ginang. Ang sabi nito, pupunta roon ang ama ng lalaking ipinagkasundo kay Loisa, kasama ang kapatid niya, na kasing edad lamang ng babae. Kakausapin daw ni Benjo ang lalaki at baka sakaling madaan sa usapan, lalo at may mahal ng iba si Loisa. Sa sobrang tuwano ng dalaga, niyakap niya ng buong higpit ang ama. Dahil dumidilim na noon, pinayuhan si Lolo na umuwi na at baka hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Kinagabihan, nagulat si Lolo Sante nang may marinig siyang tunog sa labas ng kanyang silid. Bumangon siya noon at nagpunta sa bintana. Halos matakot siya nang makita ang nilalang sa kanyang harapan. Mapupulang mga mata, matutulis na ngipin at kuko, mabalahibong balat. Nakita niya kung sino iyon. Walang iba, kundi si Loisa. Ngunit bigla na lang iyon nagbago ng anyo at naging tao. Si Loisa. Walang saplot sa katawan. Maladyosa daw ang alindog ng dalaga. Ang sabi na ni Loisa, gusto lang daw niyang ipakita kay Lolo kung sino siya. Nang masabi iyon, bigla na lang nawala ang babae. Kinabukasan noon, nagpunta si Lolo sa bahay ni Loisa para makipag-usap sa ama ng lalaking nakasunduan sa kasal ng dalaga. Natatakot siya sa totoo lang. Hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya roon. Pero nilakasan niya ang loob para sa babaeng minamahal. Nang makarating roon, sinalubong siya ni Loisa sa labas at niyayang pumasok. Nakita ni Lolo Sante ang isang lalaki na may malaking katawan. Sa katapat nito ay isang babaeng may kulot na buhok at maputi. Umupo sila ni Loisa sa bakanting upuan. Na-intimidate daw si Lolo sa lalaki dahil ang lakas ng aura nito. Ang sabi naman ni Benjo, ito ang pinuno nila. Mahal mo ba talaga si Loisa? Tanong ng lalaki na pangalanan na lang natin sa pangalang Digno. Sinabi ni Lolo na mahal niya talaga si Loisa at handa niyang ligawan ang dalaga. Nasabi rin ni Digno na alam na nito na may alam si Lolo tungkol sa kanila. Nagbanta ang matanda na papatayin siya kapag ipahamak ang kanilang lahi. Seryoso si Lolo Sante at nangako na hindi gagawin iyon. Napatingin siya sa babae noon at nahuli niyang napatitig sa kanya. Ngumiti ito at bilang tanda ng respeto, nginitian niya pabalik ito. Nagulat na lang siya nang sikuhin siya ni Loisa at tinignan ng masama. Natawa nga ako noon dahil sabi ni Lolo, nagsiselos daw si Loisa. Muli, itinuon ni Lolo ang atensyon sa lalaki. Seryoso lamang na nakatingin sa kanya ito. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Digno ang nagpagulat kay Lolo. Handa ka bang maging isa katulad namin? Hindi alam ni Lolo ang isasagot sa sinabi nito. Nabigla siya. Siyempre, ayaw naman niyang maging aswang. Sino ba naman ang gugustuhin na maging aswang, di ba? Napahigpit noon ang hawak ni Loisa sa kamay ni Lolo nang hindi ito sumagot. Tinignan ni Lolo Santiago ang dalaga. Malungkot na nakatingin sa kanya ito. Hinihintay ang kanyang sagot. Ayos lang kung ayaw mong maging aswang. Malungkot na sabi noon ni Loisa. Ngumiti si Lolo at dahil mahal niya talaga ang babae, sinabi niya kay Digno na handa siyang maging aswang. Napagkasunduan nila na kakausapin muna ang anak nito bago ipawalang bisa ang kasunduan. Ayaw naman ni Digno na sumama ang loob ng anak. Nang umalis ang mag-ama, sobrang saya noon ni Loisa dahil hindi hadlang ang pinuno nila sa desisyon niya.
Nilapitan siya ng mga magulang ni Loisa at nakiusap na alagaan ang kanyang anak kung sakali man na ikasal sila. Humingi rin ng paumanhin ang ina ni Loisa sa naging asal nito noong dumating ang dalaga roon. Nauna kasing dumating sina Bencio at Ruby roon. Nanatili pa ng 2 buwan ang dalaga sa kanila dahil magtatapos pa ito ng pag-aaral. Kaagad naman na pinatawad ni Lolo Santiago ang babae. Umuwi siya sa kanila at sinabi sa kanyang mga magulang ang naging pag-uusap nila. Natuwa naman noon si Lolo Pasito, pero nalungkot nang malaman na kailangan ni Lolo Santiago na maging isang aswang para magkatuluyan sila. Ganoon po talaga kapag mahal mo ang isang tao. Gagawin mo ang lahat para sa kanya. Tatanggapin mo ang lahat para sa kanya din. Makahulugan na sabi noon ni Lolo Pasito. Hindi humadlang ang mga magulang ni Lolo dahil ayaw nilang magrebelde si Lolo Santi. Gusto nilang maging masaya ang kanilang anak. Lagi nang pumupunta si Lolo sa bahay ni Loisa para manligaw. 1 buwan na lang ay gagraduate na siya. Pagkatapos noon, kukunin niya ang kamay ng dalaga para pakasalan. Handa niyang gawin ang lahat iyon para sa babae. Kapag nanliligaw si Lolo, nagdadala ito ng manok, gulay, prutas at iba pa. Magilaw naman itong tinatanggap ni Loisa. 2 linggo nang nanliligaw noon si Lolo nang madatnan niya na may bisita si Loisa. Iyon ay sina Digno at ang anak niyang babae na pangalanan na lang natin sa pangalang Dina. Naupo noon si Lolo sa isang selya. Ang sabi daw ni Digno, gusto daw ni Dina na tumira roon. May bakante pa naman na lupa na pwedeng pagtayuan ng bahay. Gusto man samahan ng lalaki ang anak, pero hindi pwede dahil kailangan siya sa kanilang komunidad. Ang sabi naman noon ng babae, ayos lang daw iyon. Kaya kinabukasan, may mga dumating na tao na magtatayo ng kubong titirhan ni Dina sa di kalayuan sa bahay ni Loisa. 2 araw lang ay natapos na ito. Kapag bumibisita noon si Lolo, laging nasa labas si Dina at nakaabang sa kanya. Binabati siya ng magandang umaga o hapon. Binabati naman niya ang babae pabalik. Minsan, pumupunta si Loisa at Lolo Santi sa ilog. Hindi siya pinapansin ng dalaga kaya nagtaka si Lolo. Tinanong niya kung anong problema. Ang sabi ng babae, nagsiselo siya kay Dina. Halata kasi na may gusto ang babae sa kanya. Inakbayan niya si Loisa. Hindi kita ipagpapalit ron, Loisa. Ikaw ang mahal ko at hindi siya. Natuwa naman nun ang dalaga at nawala ang selos. Ngunit ilang minuto ang nakalipas, may narinig silang pagtawag. Walang iba kundi si Dina. Nakangiting lumapit ito sa kanila. Tumabi ito kay Lolo Santi at may inaabot na kakanin. Ngunit mabilis iyong kinuha ni Loisa at sinabi na ang kinakain lang ni Lolo ay gawa niya. Tumayo si Dina at nagpaalam. Alam ng babae na nainis ito. Pinagsabihan naman ni Lolo si Loisa na huwag uulitin ang ginawa niya. Hanggang sa isang araw, linggo iyon ng 3:00 ng hapon ang puntahan ni Lolo Santiago, si Loisa. Habang papalapit siya sa bahay ni Loisa, may narinig siyang nag-aaway noon. Nang mabosesan na si Loisa at Dina iyon, nagmamadali siyang tumakbo roon. Natakot siya nang makita si Dina na may mahahabang pangil at kuko. Nakatalikod si Loisa pero kita niya ang mahahaba nitong mga kuko. Hindi sila naging aswang dahil ang sabi ni Lolo, tuwing gabi lang sila pwedeng magbago ng anyo. Kapag mga hapon na, iyon lang ang kaya nilang gawin. Nakita ni Lolo na may sugat ang dalaga. Tumutulo pa ang dugo roon.
akmang susugod ulit si Dina. Ngunit nagbandali siyang humarang para hindi masaktan si Loisa. Huminto naman ang babae nun. Mukhang naimasmasan ang dalawa. Naging normal ang kanilang kuko at ngipin. Tumakbong umalis si Dina at nagpunta sa bahay nito. Pumasok naman ang dalawa sa bahay. Ginamot ni Lolo ang sugat ni Loisa. Tinanong kung bakit sila nag-away. Nang mga panahong ito ay hindi pa sila magkasintahan. Kailangan muna nilang makausap si Digno kung payag na ba ang anak nitong lalaki na mawala na ng bisa ang kasunduan. Sinabi naman ni Loisa ang totoo at nagsimulang magkwento. Lumabas daw noon si Loisa mula sa mahimbing na pagkakatulog nang makita si Dina na naglalakad papalapit sa kanya. Hindi nito pinansin ang babae. Ngunit nang makalapit si Dina, maldita nitong tinanong kung bakit kinuha ni Loisa ang suman. Nang sabihin nito na ayaw niyang matikman ni Lolo Sante ang suman dahil baka may gayuma iyon. Nagbago daw ang anyo ni Dina, maging si Loisa na. Mabuti na lang daw at biglang dumating si Lolo. Dahil kung hindi siya dumating, malamang sugatan silang dalawa. Sana sa susunod hindi na maulit iyon. Paano kung gumawa ng paraan si Dina na hindi mapawalang bisa ang kasunduan? Nakapag-isip-isip naman noon si Loisa. Tama si Lolo. Kaya nangako ang babae na bukas din ay hihingi siya ng pasyensya kay Dina. Nakahinga naman ng maluwag noon si Lolo Santiago. Nadatnan si Lolo ng mga magulang ni Loisa na kagagaling lang ng mga ito sa ilog at nanghuli ng isda. Nang makita ang mga sugat ng babae, alam na agad ng mag-asawa ang dahilan. Maski daw sila ay napapansin iyon kay Dina. Nahihiya naman silang pagsabihan ito. Dahil anak ang dalaga ng kanilang pinuno. Humingi sila ng paumanhin kay Lolo. At hindi naman niya iyon ginawang big deal. Ilang araw ang lumipas, dumating si Digno kasama ang isang lalaki noon. Tinawag noon si Lolo at nagkaroon ng pag-uusap sa bahay ni Loisa. Hindi maiwasan noon ni Lolo Santiago na humanga sa anak ng pinuno na tawagin na lang nating pangalang Bon. Inilapag noon ni Digno ang isang papel sa mesa. Kasulatan daw iyon na pumayag si Bon na ipawalang bisa ang kasunduan ng kasal. Sobrang nagpapasalamat noon si Loisa sa naging desisyon ng lalaki. Sa wakas, malaya na ito. Maging si Lolo ay nagpasalamat sa lalaki. Ang sabi ni Bon ay may nagugustuhan na raw ito. Samantala, lumabas naman noon si Dina. Malalaman niya mamaya kung bakit. Nagtapos na noon si Lolo pero hindi pa siya handang magpakasal. Hindi pa siya handang maging aswang. Kaya kinausap niya noon si Loisa at sinabi iyon. Nare-respeto naman ng dalaga ang desisyon niya. Gusto pa niyang makatulong sa kanyang mga magulang at masuklian ang mga paghihirap ng mga ito. Na itaguyod ang kanyang pag-aaral at pagpapalaki sa kanya. Masumanga naman noon si Loisa kay Lolo Santiago. Magkasintahan na rin sila noon. Ngunit isang araw, nang bisitahin ni Lolo si Loisa, nasa kama ito at nakahiga. Ang sabi ng magulang ni Loisa na si Rube, kagabi pa daw nilalagnat ang dalaga. Tinanong nila kung dahil ba sa ilang linggo na itong hindi kumakain ng hilaw na karne, kaya siya nagkagaganon. Umiling naman daw si Loisa. Simula kasi nang maging kasintahan niya si Lolo Santiago, sinubukan itong itigil ang nakasanayan. At unti-unti naman na nasasanay ang babae. Labis na nag-aalala naman si Lolo. Kaya nagpaalam siya sa kanyang mga magulang
na doon na muna kina Loisa mananatili ng ilang araw habang nagpapagaling ang dalaga. Gusto kasi niyang maalagaan ang kasintahan. Inalagaan nga ni Lolo noon si Loisa. Ngunit ilang araw ang lumipas, hindi pa rin magaling si Loisa. At ang nakapagtataka, tinubuan siya ng mga pulang pantal sa katawan. Makati raw iyon na naging dahilan para magsugat ang katawan ng dalaga dahil sa kakakamot. Hindi alam ni Lolo kung saan nakuha ni Loisa ang sakit na iyon. Wala naman daw siyang nakain na hindi hiyang ng kanyang katawan. Umuwi muna siya at ikwento sa kanyang mga magulang ang nangyari. Hindi kaya binarang siya, anak? Tanong ni Lolo Pasito nung kumakain sila. Mga hapon na din iyon at babalik na siya kina Loisa. Kumuha lang siya ng mga halamang gamot na pwedeng ipangtapal o inumin ng dalaga. Baka sakaling maging maayos ito. Yung ibang halamang gamot ay hindi nakakatulong sa paggaling ni Loisa. Ngunit hiyag niya ang iniinom nito na kahit papaano, nawawala ang hapdi ng mga sugat. Natigil noon sa pagkain si Lolo at tinignan ang ama. Naisip naman iyon ni Lolo pero sino naman kaya ang gagawa noon kay Loisa? Biglang sumagi sa isip niya si Dina. Hindi kaya binarang talaga si Loisa? Wala nang inaksayang panahon noon si Lolo Santiago. Bumalik na siya kaagad kina Loisa at kaagad rin na pinatignan ito sa albularyo. Nagpunta sila sa tiyuhin ni Lolo Pasito, ilang kilometro lang ang layo mula sa kanilang bahay. Sumama ang mga magulang ni Loisa at ni Lolo Santiago. Nang makarating roon, inihiga si Loisa sa isang papag at tinignan ng albularyo ang sugat ng babae. Binabarang nga talaga siya. Kumuha ng mangkok ang matanda at may inilagay roon na tubig na nagmula sa isang malaking bote. Nagsindi siya ng kandila at pinatakan iyon. Unti-unti iyon naging pormang tao. Ang sabi ng matandang manggagamot, isang babaeng maputi at may kulot na buhok ang nagbabarang kay Loisa. Mukhang nakisuyo siya sa isang magaling na mambabarang. Nang mga panahon na ito ay pumayat na si Loisa dahil hindi na makakain ng maayos dahil sa may bara sa lalamunan. May nana na rin ang kanyang mga sugat at dumudugo iyon. Nalaman ng matanda na aswang si Loisa dahil sa orasyon na ginawa niya ay napahiyaw sa sakit ang babae. Ang orasyon na iyon ay pangontra sa aswang o barang. Ngunit hindi iyon big deal sa matanda dahil hindi na pwede si Loisa sa orasyon na iyon. Gumawa ng ibang paraan ang matanda. Ngunit habang ginagawa niya iyon, nasugat ang kamay ng albularyo. Ay, malakas ang mambabarang ah. Sigaw ng matanda. Ang sabi ni Bencio, may mambabarang sa kanilang komunidad. Kapatid iyon ni Digno. Babae ito. Magaling iyon sa pambabarang. Talagang bihasa sa itim na mahika. Dahil magiging sandata nila iyon kapag may masasamang tao na gusto silang paslangin o patayin. Kumbaga, isang tingin lang na mambabarang sa tao ay kaya na niyang taniman iyon ng sakit. Galit na galit noon si Roby dahil sa ginawa ni Dina. Bakit iyon nagawa ng babae? Humingi ng tawad noon si Lolo Santiago dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari ang lahat. Sinabi naman ni Loisa na walang kasalanan si Lolo. Huwag niyang sisihin ang sarili sa nangyari. Hindi napagaling ng albularyo si Loisa. Ilang araw ang lumipas, namatay ang kasintahan niya. Sobrang nagluksa noon si Lolo
Bilang tradisyon ng kanilang angkan, ibinalot lang sa malaking tela ang bangkay ni Loisa at inilibing. Dumalaw rin noon si Digno at humingi ng tawad sa nangyari. Nakakulong na daw si Dina at pinagbabayaran ang kasalanan. Umamin ang kanyang kapatid sa ginawang kasalanan dahil nakokonsensya siya. Pareha silang nakulong ngayon. Tinatanggap namin ang paghingi ninyo ng tawad, Digno. Pero hindi na kami babalik sa komunidad ninyo. Aalis at magpakalayo-layo kami para hindi na maulit ito. Sabi ng ama na si Benjo na kaibigan pala ni Digno. Narespeto naman ni Digno ang desisyon ng kaibigan. Nagpasalamat ang angkan ni Benjo kina Lolo Non at ang kanyang magulang dahil tinanggap sila at itinuring na hindi iba kahit na aswang sila. Para makalimot noon si Lolo Santiago, lumuwas siya ng Maynila para doon magtrabaho. Doon niya nakilala si Lola Olivia na siyang napangasawa niya. Nang malaman ni Lola Olivia ang karanasan na iyon ni Lolo, sobra siyang nagsilos. Pero ganun pa man, pinakasalan pa rin niya si Lolo. Mabait kasi siya at matyaga. Dahil ayaw nang maalala pa ni Lolo Santiago ang nakaraan, tumira siya sa probinsya ni na Lola Olivia at doon naganap ng trabaho. Sakto naman na may pamana si Lola sa magulang na 2 ektaryang lupain. Iyon ang trinabaho ni Lolo. Kinuha na rin niya sina Lolo Pasito at Lola Mereng. Dahil hindi na rin nila kayang magtrabaho dahil sa katandaan, nagtayo sila ng negosyo nun. Biniyayaan sila ng 3 anak. Bali panganay si Tatay Rodrigo, tunay na pangalan ni tatay. Narito kami ngayon sa probinsya ni Nanay, sa Pampanga. Dito na kami nakatira at paminsan-minsan ay bumibisita sa probinsya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po Sir Casper kung isa man ito sa mapili ninyo na mainarit sa inyong channel. Pasensya na kung medyo magulo itong liham ko. Hindi kasi ako sanay mag-construct ng mga ganitong kwento. Muli po, ako po si Marshall ng Pampanga. More power po at God bless sa inyong lahat.